Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 halaman para sa bad cholesterol na pwede mong subukan sa bahay. Alamin natin kung paano sila nakakatulong at paano gamitin ng tama. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mataas na antas ng low-density lipoprotein o LDL, na kadalasang tinutukoy bilang bad cholesterol, ay isang pangunahing salik sa panganib para sa sakit sa puso at stroke. Maraming individual ang bumabaling sa mga natural na lunas, lalo na ang mga opsyon na nakabatay sa halaman, upang pamahalaan ang mga antas ng kolesterol kasama ng balanseng dieta at regular na ehersisyo. Ang ilang mga halaman ay naglalaman ng mga bioactive compound tulad ng soluble fiber, plant sterol, at antioxidant, na makakatulong na mabawasan ang LDL cholesterol at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng puso. Ang pagsasama ng mga halamang ito sa pang-araw-araw na pagkain o bilang mga suplemento ay maaaring magbigay ng ligtas at epektibong paraan upang suportahan ang kalusugan ng cardiovascular. Ang pag-unawa sa mga natatanging benepisyo ng bawat halaman ay maaaring magbigay kapangyarihan sa mga individual na gumawa ng matalinong mga pagpili para sa pangmatagalang kalusugan. Una, bawang. Ang bawang ay kilala sa mga makapangyarihang katangiang panggamot nito, kabilang ang kakayahang suportahan ang kalusugan ng puso. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga compound sa bawang, lalo na ang allicin, ay makakatulong na mabawasan ang mga antas ng LDL cholesterol habang pinapanatili o bahagyang pinapataas ang high-density lipoprotein o HDL. Ang regular na pagkonsumo ng hilaw o lutong bawang ay maaari ring mag-ambag sa pinabuting flexibility ng arterya at nabawasang presyon ng dugo. Maaari itong isama sa mga pagkain, sarsa, o inumin bilang suplemento para sa mga naghahanap ng kaginhawahan. Bukod sa pamamahala ng kolesterol, ang bawang ay may mga antimicrobial at anti-inflammatory effect, kaya isa itong maraming gamit na karagdagan sa isang dieta na malusog sa puso. Pangalawa, fenugreek. Ang mga buto ng fenugreek ay mayaman sa soluble fiber, na nagbibigkis sa kolesterol sa digestive tract, na binabawasan ang pagsipsip nito sa daluyan ng dugo. Ang regular na pagkonsumo ng mga buto o pulbos ng fenugreek ay naiugnay sa makabuluhang pagbawas sa kabuoang antas ng kolesterol at LDL. Maaari itong gamitin sa pagluluto, tsaa, o bilang suplemento, kaya't maaari itong ibagay sa iba't ibang gawi sa pagkain. Nakakatulong din ang fenugreek na patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo, na nagbibigay ng karagdagang benepisyo para sa mga individual na may mga alalahanin sa metabolismo. Ang bahagyang mapait at lasa ng mani nito ay maaaring magpahusay sa mga curry, sopas, at mga timpla ng pampalasa, na pinagsasama ang mga benepisyo sa kalusugan at ang culinary appeal. Pangatlo, flaxseed. Ang flaxseed ay puno ng alpha-linolenic acid o ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid, at soluble fiber, na parehong sumusuporta sa pamamahala ng kolesterol. Ang mga lignan sa flaxseed ay nag-aambag din sa mga antioxidant at anti-inflammatory properties, na tumutulong sa kalusugan ng puso. Kadalasang mas gusto ang giniling na flaxseed dahil mas madali itong matunaw, na nagpapakinabang sa pagsipsip ng sustansya. Ang pagdaragdag ng isang cutsarang flaxseed sa mga smoothie, cereal, o mga inihurnong pagkain ay isang praktikal na paraan upang maisama ito sa pang-araw-araw na pagkain. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang patuloy na pagkonsumo ay maaaring magpababa ng antas ng LDL cholesterol at triglyceride, na binabawasan ang panganib sa cardiovascular. Pang-apat, psyllium. Ang psyllium husk ay isang soluble fiber supplement na nagmula sa mga buto ng halamang plantago o vota. Kapag ininom kasama ng tubig, bumubuo ito ng isang parang gel na substansya sa mga bituka, na nagbubuklod sa kolesterol at nagtataguyod ng paglabas nito. Palaging ipinapakita ng mga pag-aaral na ang psyllium ay maaaring magpababa ng total at LDL cholesterol ng hindi negatibong nakakaapekto sa HDL cholesterol. Maaari itong inumin bilang pulbos na hinaluan ng mga likido o isinama sa mga inihurnong pagkain at mga cereal sa almusal. Higit pa sa pagkontrol ng kolesterol, sinusuportahan ng psyllium ang kalusugan ng panunaw at nakakatulong na makontrol ang paggalaw ng bituka. Panglima, green tea.
Ang green tea ay naglalaman ng mga catechins, isang uri ng antioxidant na makakatulong na mabawasan ang LDL cholesterol at maiwasan ang oxygenation, na nakakatulong sa atherosclerosis. Ang regular na pagkonsumo ng green tea ay naiugnay sa katamtamang pagbaba ng total cholesterol at triglycerides. Maaari itong kainin ng mainit o malamig, kaya isa itong flexible na inumin para sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga polyphenol sa green tea ay sumusuporta rin sa kalusugan ng mga ugat at maaaring mapabuti ang endothelial function. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga matatamis na inumin ng green tea, maaaring sabay-sabay na pamahalaan ng mga individual ang kolesterol at pangkalahatang paggamit ng calorie. Pang-anim, turmeric. Ang aktibong compound ng turmeric, ang curcumin, ay isang malakas na anti-inflammatory at antioxidant agent na makakatulong na mapabuti ang mga lipid profile. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang curcumin supplementation ay maaaring magpababa ng LDL cholesterol at triglycerides habang sinusuportahan ang mga antas ng HDL cholesterol. Maaari itong kainin bilang pampalasa sa pagluluto, sa tsaa, o bilang standardized supplements para sa mas mataas na doses. Ang mga benepisyo ng turmeric ay higit pa sa pamamahala ng kolesterol, kabilang ang proteksyon sa atay at mga anti-inflammatory effect. Ang pagsasama ng turmeric na may black pepper ay nagpapahusay sa pagsipsip ng curcumin, na nagpapataas ng potensyal na bisa nito. Pang-pito, luya. Matagal nang ginagamit ang luya sa tradisyonal na medisina para sa mga benepisyo nito sa cardiovascular system, kabilang ang pamamahala ng kolesterol. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng luya ay maaaring magpababa ng LDL cholesterol at triglycerides habang nagpapakita ng mga antioxidant effect. Ang sariwa, pinatuyong, o pulbos na luya ay maaaring idagdag sa mga tsaa, pagkain, o smoothies para sa kaginhawahan. Sinusuportahan din ng luya ang panunaw at maaaring mabawasan ang pamamaga sa buong katawan. Ang kakaibang maanghang matamis na lasa nito ay ginagawa itong isang kaakit-akit na karagdagan sa parehong malasa at matamis na pagkain. Pang-walo, okra. Ang okra ay isang fiber na gulay na mayaman sa soluble fiber, na makakatulong sa pagbigkis ng kolesterol sa digestive tract at maiwasan ang pagsipsip nito. Ang regular na pagkonsumo ng okra ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol at pinahusay na regulasyon ng asukal sa dugo. Maaari itong ihanda sa mga sopas, nilaga, stir fries, o simpleng pakuluan para sa isang masustansyang side dish. Ang mucilaginous texture ng okra ay nakakatulong sa pagbigkis ng kolesterol habang sinusuportahan din ang kalusugan ng bituka. Ang pagsasama ng okra bilang isang pangunahing sangkap sa pagkain ay nagbibigay ng maraming patong ng mga benepisyo sa cardiovascular at metabolic. Ang pagsasama ng mga remedyo mula sa halaman sa isang dieta na nakapagpapalusog sa puso ay maaaring magbigay ng natural at epektibong paraan upang pamahalaan ang mga antas ng LDL cholesterol. Mula sa bawang at fenugreek hanggang sa green tea at red yeast rice, ang bawat halaman ay nag-aalok ng mga natatanging compound na sumusuporta sa kalusugan ng cardiovascular at pangkalahatang kagalingan. Ang regular na pagkonsumo ng mga halamang ito, kasama ang balanseng dieta at pisikal na aktibidad, ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng sakit sa puso at mapabuti ang metabolic function. Bagamat mahalaga ang mga natural na remedyo, ang pagkonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago simulan ang mga suplemento ay nagsisiguro ng kaligtasan, lalo na para sa mga individual na umiinom ng mga gamot. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paggamit ng 8 halamang ito, ang mga individual ay maaaring gumawa ng mga proactive na hakbang tungo sa pangmatagalang pamamahala ng puso at kolesterol. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.